po ay meron po akong napasukang religion na Pentecostal po, at itinuturo po ron ang speaking in tongue. Ang explanation po nila sa speaking in tongue, ito daw po ay panalangin ng Holy Spirit sa Diyos Ama na sila lang po ang nakakaunawa. Isang araw po pumasok po ako sa aking kwarto at nanalangin ng taimtim at in-invite ko ang Holy Spirit. Sinubukan kong ibuka ang aking mga bibig at igalaw ang aking dila. At naranasan ko rin po yung speaking in tongue. At sa simbahan po na inaatinan ko ngayon, isang Sunday po ay in-invite ng pastor yung mga church members na kung sino yung gusto magpa-anoint sa Holy Spirit, pumunta daw po sa harapan. Nagdadasal po ako noon dahil nakikita ko po na isa-isa po silang nagsisipagbagsakan. Sabi ko, nakabistida ho kasi ako ng mga araw na yun. So, gusto ko pumunta sa harapan, pero nag-aalala po ako dahil nakadress po ako. Baka pag bumagsak po ako, mahalislisan ako. Pero parang may nag-uudyok sa akin na pumunta ako sa harapan. So, nagpunta po ako at habang nagsisipagbagsakan yung mga ipinananalangin ng pastor, nagdadasal po ako na sana wag po akong bumagsak kasi po nga nakabistida ako. Pero nung ako na po ang inanoint ng oil ng pastor sa noo, bumagsak po ako na parang papel, na para pong merong, maganda po yung pagkakabagsak ko, na para pong merong sumalo sa akin. So, paano niyo po maipapaliwanag po yun, Brother Eli? Kapatid na Raquel, yun po ang iyong tanong? Opo. Paano ko pa ipaliwanag? Alam mo kapatid, huwag kang magagalit sa akin. Kasi nagtatanong ka, sasagutin kita ng pinaka-prangkang sagot na nagmumula sa Biblia. Unang-una, ang anointing sa panahong Kristiyano, hindi po oil ang pang-anoint, hindi po oil. Unang Juan 2:20 at 27, kapatid na Daniel, pakibasa. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Pakibasa sa English, kapatid na Daniel. But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things. Sa 27. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie. And even as it hath taught you, ye shall abide in him. You see, anointing is teaching. John is explaining to the first century Christian, the anointing which ye have received of him abideth in you. Hindi po ito langis Yung langis pag naligo ka, wala na yun The anointing which ye have received of him abideth in you. And ye need not that any man teach you. If you are really anointed, you do not need any man to teach you anymore. Why? But as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him. Tagalogin natin, kapatid na Daniel. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo at hindi ka sinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayong nananahan sa Kanya. Ang pagkapahid o anointing, turo po yan, kapatid. Alam nyo, sa salita ng Bagong Tipan, ang mas mahalagang kinukuha natin, yung spiritual meaning. 3:6 ng 2 Korinto.
na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ang salita po ng bagong tipan carries with it spiritual things. Hindi po ito laging babasahin mo, papahira ng langis, kukuha ka ng langis. Yung langis na yan, may diskusyon na dyan. Anong langis? Langis na nyog o olive oil? Anong langis? Canola? Ano yan? Maraming klase ng langis, kapatid. Pero ang langis na ipapahid, na ang magpapahid ay ang Panginoon, ay katuruan, turo ng Diyos. Papahira ng langis, kagaya ng tinanggap ng mga unang Kristiyano, the anointing. Tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa Kanya'y inyong tinanggap, nananahan sa inyo. At kung nasa inyo yan, di na kayo kailangan turuan ng sino man. Bakit? Kasi yung turo, yun ang pahid na nananahan, hindi nakakalimutan yun. No? Siyang totoo, hindi ka sinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito, tinuruan ng pahid. Kasi yung pahid, yung anointing, pagtuturo, hindi po yan kapatid na Raquel, hindi yan literal na langis. Ang salita ni Kristo at ng bagong tipan ay may spiritual na kahulugan. Sa 6:63 ni Juan, ang sabi ng Panginoong Hesus ganito, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Ang mga sinasalita ko, pawang Espiritu at buhay. Kaya nga nagkamali yung mga Pariseo saka mga Hudyo Sabi niya, igiba niyo ang templong ito, itatayo ko sa 3 araw. Sagot ng mga Hudyo na hindi alam yung spiritual na kahulugan ng sinabi ni Kristo. 46 na taon pagtatayo ng templo, tatayo mo sa 3 araw. Di nila alam ang sinasabi niya, yung templo ng kanyang katawan. Napapatayin siya ng mga Hudyo, pero mabubuhay siya mag-uli pagkatapos na 3 araw. Iyan ang pinakadahilan ng lahat ng pagkakamali sa relihiyon Yung hindi mo naiintindihan yung spiritual significance ng sinasabi ng Panginoong Hesus. Ngayon, ang masasabi ko, kapatid na Raquel, yung pagpapahid ng langis o anointing, hindi po yan literal na oil ang ia-anoint. Nakatapos na po yung mga panahon ng literal. Tapos na yon. Sa panahon ng Israel, marami bagay literal. 9 Gs ng Ebreo. Pakinggan niyo po. Palibhas ay palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Palatuntunan sa Israel, mga palatuntunan ng wikang ayon sa laman, carnal ordinances, gaya ng paglilinis, paghuhugas ng paa, paghugas ng kamay, mga sari-saring paglilinis. Bawal ang pagkain ganito, bawal ang ganito, bawal. Palatuntunan lamang ayon sa laman yon yung mga nasa Israel. No? Basahin natin ang English dyan, kapatid na Daniel. Kasama na dyan yung anointing sa panahon nun, may langis talagang ginagamit. Basahin natin sa English. Which stood only in meats and drinks, and diverse washings, and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Merong appointed time of Reformation, and that is the coming of the Lord Jesus Christ. Binago niya ang tipan. Kaya may bagong tipan sa Biblia. Hindi na yung dati na carnal ordinances, hugas ng paa. Kailangan hugasan mo ng paa yung kapwa mo. Bigyan mo ng paghugas ng kamay. Noong mga panahon ng Israelita, ay talagang napakahalaga ng hugas-hugas na yan, hugas-hugas. Isa yan sa hindi naintindihang katotohanan sa Biblia, yung paghugas-hugas ng mga paa, mga kamay, hugas-hugas ng kung ano-ano, maglalaba ka ng damit, pag nakahawa ka ng marumi, etc. Kaya pati ang Kristo, pinupuntusan itong mga
Hudyo. Bakit yung mga alagad mo hindi nagugas ng kamay? Sabi ni Kristo, yung pagkain, papasok sa bibig, tutuloy sa tiyan, hindi nakakahawa yon. Kahit kumain ka na hindi nagugas ng kamay, hindi naman mahahawa yung kapwa mo. Ang nakakahawa yung lumalabas sa bibig, hindi yung pumapasok sa bibig. Ano ibig sabihin ni Kristo? Merong salitang spiritual doon na kung maiintindihan mo, maniniwala ka na yung batas ni Moises nung una, hindi na yun umiiral ngayon. Para yun ang gawing batayan na magpapahid ng langis na literal, malayo na po yan sa panahon ni Kristo. 7:12 ng Hebreo. Sapagkat ng palitan ang pagkasaserdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Ayon. Pinalitan ng saserdote, pinalitan si Moises, pinalitan ng kautusan. Pati nga yung pagka-materialista ng mga Israelita, tinuruan sila ng espiritual ng Panginoon Kristo. Kaya nung si Apostol Pablo nagtuturo sa mga kapatid na Hebreo na naturuan na ni Kristo, ang sabi niya doon sa 6:1 ng Hebreo, pakinggan niyo kapatid na Raquel. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Tigil na yan, yung mga unang simulain, yung mga umpisa. Kasi nangaral si Kristo sa mga Israelita, ang kanyang pangangaral, inaalis niya sila doon sa from the literal, nilalagay niya sa spiritual. Kaya yung mga unang pasimula ng aral ni Kristo, tigilan na natin yung pagsasalita niyan. Sa 2, ano ba yung aral na yon na pinapatigilan na ni Pablo? Sa 2. Ng aral na tungkol sa mga paglilinis at ng pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at ng paghuhukom na walang hanggan. Ayun, yung aral na yun, kasi doon na nahirati ang mga Israelita, yun ang ginawang start ni Kristo nang nangangaral siya. Kung dinala na tayo sa spiritual, tigilan na natin yung mga bagay na ukol sa laman na literal, carnal ordinances. Kagaya nung aral na unang simulain na yon na aral ng paglilinis, paghuhugas, etc., etc., pagpapatong ng kamay, kagaya ng ginagawa ng mga pastor ngayon, ng pagkabuhay na maguli. Panahon pa lang ni Pablo, hindi na pinapractice ng mga apostol yan, patong-patong ng kamay na yan eh. Pinagbawalan niya nga si Timoteo na patong ng kamay, kasi yun nga nakasanayan nung una eh. Basahin natin ang 5:22 ng unang Timoteo. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Tamo, huwag kang bastang patong ng patong. Kasi simulain yan eh. Nandun yan sa Israel nag-umpisa eh. Pero dumating yung panahon na ang umiiral na yung spiritual significance ng batas ni Kristo. Huwag mo ipatong na madalian ng kamay mo sa kanino man. Kaya nga, mga kasama ni Pablo, meron siyang may sakit eh. Hindi niya pinapatungan ng kamay eh. Pakinggan nyo ha. Ulitin mo 5:22, tuloy mo sa 23, kapatid na Daniel. Huwag mong ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man, ni huwag kang makaramay sa mga kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Pinakamamahal niyang ministrong kasama yan, si Timoteo. Huwag mo ipatong agad ang kamay mo. Dadamay ka pa sa kasalanan ng mga papatungan mo eh. Tapos, sabi niya, huwag kang uminom ng puro tubig lang, lagyan mo ng kaunting alak. Dahil sa iyong sikmura, sa iyong madalas na pagkakasakit. Ba't hindi pinatungan ni Pablo ng kamay? Kung yun nga umiiral yung patong-patong ng kamay na para gumaling ang may sakit. Ba't hindi niya pinatungan ng kamay si Timoteo? Madalas may sakit. Sa 4:20, basahin natin sa 2 Timoteo, kapatid na Daniel. Si Erasto ay natira sa Korinto.
Datapwat si Trofimo ay iniwan kong may sakit sa Mileto. Pero mo mga kasama niyang mahal ito, si Trofimo, katulong-tulong niya yan. Pero iniwan ko may sakit sa Mileto. Kasi later part in the ministry of the apostles, di na sila patong ng kamay. Ang mga patay, binubuhay ng binubuhay. Pagka ganun ang mangyayari, buhay ng buhay ang patay, walang mamamatay na Kristiyano noon. Bakit? May karapatan silang bumuhay ng patay Pero hindi nila inabuso yun, nakagaya ng mga pastor ngayon. Patong ng patong, pagaling daw ng pagaling. Hindi naman nakakagaling. Ang mga tao naluloko lang Hindi lang naiintindihan yung sinasabi ng Biblia. Na iwan na natin yung mga pasimula, yung mga principles of the doctrines of Christ. The elementary doctrines of Christ. Ngayon, diyan nakukumbinsi ngayon yung mga tao, papatungan ng kamay, tutumba. Bakit? May posibilidad bang tumumba, makaramdam ka ng kapangyarihan? Hahawakan ka, tutumba ka. May tagasalo naman. Kung talagang totoo yan, na yan ay doing of the Holy Spirit, ba't nyo sinasalo? Ba't nyo sinasalo? Arte yan Bakit kailangan may sasalo? Kung yan ay trabaho ng Espiritu Santo, ba't nyo sinasalo? Trabaho pala ng Espiritu Santo, ba't naka-agapay lagi yung mga sasalo? O tuwing merong matutumba, may sasalo. Bakit? Alam nila kasi arte lang yan. Mababago kang ulo pag walang sasalo. Wala naman sa Biblia ganyan. Maghuhubad ng Amerikana yung pastor, ipaghahalibas sa miyembro at magkakabagsakan. Saan nangyari yun sa mga apostol? Na hinahalibas ng mga apostol ng kanilang damit ang mga tao? Wala nun, wala sa Biblia yan. Dapat tayo po kasi, kapatid na Raquel, matuto tayo ng nasa Biblia. Huwag kayong magagalit sa akin. Lahat ng nakikinig, matuto tayo ng nasa Biblia. Huwag hihigit sa nasa Biblia. 4:6 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Kaya nga nagpapalalo yung iba Akala mo, kung itinatanya, ako may Holy Spirit ako. Kasi ikumpas ko lang yung kamay ko, nagbabagsakan ng mga miyembro. Wala naman sa Biblia yan Matuto kayo sa amin, sabi ng mga apostol, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Wala namang nakasulat na ginawang ganun si Kristo. Na ikinumpas yung kamay, nagkahulog yung mga tao. Wala namang ganung ginawa ang mga apostol na hinubad yung Amerikano at pagkatapos pinanghalibas sa mga tao, bagsakan ng bagsakan. Saluhan naman ang mga saluhan itong mga ito. Nasa Biblia ba yan? Wala sa Biblia yan. Ngayon, maaari bang maramdaman mo na talagang something supernatural is happening to you? Maaari. Kasi si Satanas nagtatrabaho rin. 11:13 hanggang 15 ng 2 Korinto. Pakinggan nyo. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kinalulungkot kong sabihin, nakakagawa ng milagro si Satanas. Paano mo madidistinguish kung ang nangyari sa iyong eksperyensya ay sa Diyos o kay Satanas? Pag ang eksperyensya naranasan mo, wala sa Biblia, hindi itinuturo ng Biblia. Merong nagpapanggap na Kristo na nagpaparamdam sa iyo. Si Satanas kasi, nagpapakunwari siyang anghel ng kaliwanagan Sabi nga ng pasyon, ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Siya ay kakabayo, ano pat sa
buong mundo maghahari itong lilo. Paano mo alam na lilo yan? Ang kaniyang mga aral masasama't di katwiran, madlang ugali mahalay, ipagbabantog sa tanan, siya'y ang Kristiyanong tunay. Nako, nagpapakunwaring sila mga Kristiyano, mga apostol, nagmimilagro, pero antikristo. Hindi katakataka yun, sabi ni Kristo yun eh. Maraming paparito sa aking pangalan, ililigaw nila ang marami, magpapakita sila ng mga dakilang tanda at kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Nasa Biblia yan eh, kapatid. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Hula ni Kristo yan. May mga antikristo na lilitaw sa mundo, magpapakunwaring ginagaya nila si Kristo, pero mahahalata mo. Paano mo mahalata? Ang kanilang mga aral, masasama, di katwiran, mga ugali, mahalay. Tama sa Biblia. Ang kanyang mga aral, masasama, di katwiran, sabi sa Pasyon. Madlang ugali, mahalay. Ang ipagbabantog sa tanan, siya ang Kristiyanong tunay. Siyempre, lahat naman niya Kristiyano sasabihin eh. Pero mag-ingat tayo mga kababayan, hindi lahat ng nagsasabing Kristiyano sila, Kristiyano nga. Dahil binigyan tayo ng warning ng Biblia. Ang warning, lilitaw bula ang Kristo, bula ang propeta, magpapakita pa ng mga tanda at kababalaghan, speaking in tongues, etc. Kung tama yan, dapat nasa Biblia ang ginagawa. Ano yung ginagawang nasa Biblia? Kung may magsasalita ng wika, ang sabi ni San Pablo, etong authority, maging dalawa o wag hihigit sa tatlo. Sa isang pagkakatipon, dalawa ang allowed o kaya at maximum tatlo. Pero ang isa magpapaliwanag. Kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik sa iglesia. Wala naman tagapagpaliwanag. Ba't daldal kayo ng daldal? Sino nagpapaliwanag? May nagpapaliwanag ba? Wala. Di nilalabag nyo yung nasa Biblia. Sabi ng salita ng Diyos, kung walang magpapaliwanag sa magsasalita ng wika, manahimik ka, magsalita ka lang sa Diyos. Kagaya nung ginawa mo, kapatid, pumasok ka sa kwarto. Pero hindi ka nagsalita sa iglesia, pumasok ka sa kwarto. I appreciate that. Pero para sabihin mo, nando sa iglesia nila, daldal, pastor, wala naman nakakaintindi, walang nagpapaliwanag. Nasa Biblia ba kayo niyan? Tandayan ng mga antikristo. Makinig sana kayo sa salita ng Diyos, mga kababayan ko, lalo na mga Pilipino. Kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik. Daldal pa rin ang daldal, wala naman nagpapaliwanag. Inimbento nyo lang yan. Bakit? Nung mag-speaking in tongues ang mga apostol, naiintindihan ng mga iba-ibang tao sa Jerusalem. Basahin nga natin, mahaba lang ito maubos na yata oras ko rito. Pasensya na kayo, mga ibang nag-aabang. 2:1 ng gawa ng mga apostol. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Taan mo kapatid na Raquel, ang sabi ni San Lucas, nung dumapo sa kanila yung mga dilang apoy ng Espiritu Santo, nagpasimula silang magsalita ng iba't ibang wika.
ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. No? Nagsalita sila ng iba't ibang wika. Hindi isang wika lang, iba't iba ang sinasabi nung 12 apostolo, 11. Ngayon, tuloy natin ang istorya, kapatid na Daniel. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito, ay nangagkatipo ng karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ng bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. Yun, namangha yung mga taong nakikinig. May nagsalita ng iba-ibang wika, mga apostol. Narinig nila sa kanilang sariling wika yung sinasabi ng mga apostol. Tuloy natin. At silang lahat ay nangagtaka at nagsipanggilalas na nangagsasabi, narito, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? Nagtaka yung mga nakarinig. Ba't ganun? Di ba Galileo lahat ito? Ang wika nito, wikang Galileo, wikang Hudyo. Bakit nagtaka sila? Tuloy natin ang istorya. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia, sa Phrygia at Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya na karatig ng Cirene, at mga nakikipamayang galing sa Roma, mga Hudyo, at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Kretense at mga Arabe, ay nangaririnig nating nagsisipagsalita sila sa ating mga wika ng mga makapangyarihang gawa ng Diyos. Ano ang sinabi ng mga apostol? Mga wika talagang ginagamit ng tao, hindi inimbento ng mga apostol. Ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo na kahit sila mga Galileo, mga Hudyo, hindi naman sila marunong ng Arabe, noong panahon ng Pentekostes, ng araw na yon, pinagkaloob silang magsalita ng iba't ibang wika. Ano-anong wika? Magbilang tayo kung ano-ano mga sinabi ng mga apostol. Sabi ng talata, naririnig natin sila sa ating sariling wika. Tayong mga Parto, isa, number 1. Tayong mga Medo, mga Elamita, 3 na. Mga nananahan sa Mesopotamia, 4 na. Sa Judea, 5 na. Sa Cappadocia, 6 na. Sa Ponto, 7 na. Sa Asia, 8 na. Tapos, sa Phrygia, 9. Sa Pamphylia, 10. Sa Ehipto, mga sakop ng Libya, 10, 11, 12. Mga karatig ng Cirene. Ayun. Tamo, 30 na. Mga nakikipamayang galing sa Roma. 40 na. Mga Hudyo. 15 na. Gayon din ang mga naging Hudyo. 60 na. Mga Kretense, 70 na. At mga Arabe, naririnig nating nagsasalita sila sa ating mga wika ng mga kapangyarihang gawa ng Diyos. So nang magsalita ng wika ang mga apostol, hindi nag-imbento. Wika ng Kretense, Arabe, taga-Asya, taga-Pamphylia, taga-Ehipto, mga wika ng taga-Libya, Cirene, mga Romano, etc. Nagsalita sila ng iba-ibang wika na ginagamit ng mga tao. Ang pagsasalita ng wika sa Biblia, pagsasalita ng wikang nag-i-exist, bagaman hindi yun ang iyong natural tongue. Parang ako, hindi naman ako natural tongue ko Portuges Pero sa awa ng Diyos, marunong na ako magsalita ng Portuges. Nagsasalita ako ng Spanish, nagsasalita akong Bisaya, nagsasalita akong Ilocano, nagsasalita ako ng Kapampangan, nagsasalita ako ng Tagalog. Pwede rin ako magsalita ng Bicol, pwede rin ako magsalita ng Cebuano. Yun ang ibig sabihin, magsasalita sa iba-ibang wika. Sabi ng Biblia, kung walang makakaintindi, huwag kang magsalita. Magsalita ka ng wika kung may mag-i-interpret. 14:27.
kapatid na Daniel, sa English, basahin natin hanggang 28. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two, or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Yan ang aral eh. If there is no interpreter, if no one can interpret, keep silent, shut your mouth, put plaster in your mouth. If you want to speak still, speak to God, not to the church. Yun ang sabi ng instruction ng Biblia. Eh bakit wala naman nag-i-interpret? Daldal yung pastor. Eh nagpapahanga kasi, nag-a-allege na meron siyang espiritu. Alam nyo, totoo dyan, sinabi ni Pablo, 13:1 ng unang Korinto. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Magsalita ka man ng wika, tao na at anghel pa, bilbo, dahil nun. Alam mong sabihin, parang si Pablo, datapwat wala akong pag-ibig, para lang akong tanso na tumutunog parang kampana, o batingaw na umaalingaw-ngaw, walang kwenta. Bakit? 14:9, unang Korinto. Gayon din naman kayo, kung hindi ipinangungusap ninyo ng dila ang mga salitang madaling maunawaan, paanong matatalos ang inyong sinasalita? Sapagkat sa hangin kayo magsisipagsalita. Sasalita sa hangin itong mga pastor na ito eh. Wala nga makakaalam eh. Walang nakakaalam, wala namang nag-i-interpret. Kaya sabi, kung walang mag-i-interpret, tumahimik ka. Kung gusto mo magsalita ng wika mo, kung ano man yung wikang gusto mo sabihin, sabihin mo na lang sa Diyos. Gaya nung ginawa ni kapatid na Raquel. Pero magdadaldal ka dun sa harap ng iglesia, wala namang mag-i-interpret. Pagpapakita kunyari may espiritu. Paano ka may espiritu? Hindi mo sinusunod yung aral ng Diyos. Wala kang pagmamahal sa miyembro mo. Daldal ka ng daldal, nakanganga yung mga miyembro. Wala namang naiintindihan doon sa sinasabi mo. Eh ang instruction ng Biblia, kung may magsasalita ng wika, 2 o kaya 3 sa isang pagkakatipon, dapat sunod-sunod. Bawat isa, magpapaliwanag, merong interpreter. Pero kung walang interpreter o tagapagpaliwanag, tumahimik ka sa iglesia. Yan ang aral ng Diyos. Naku po, patawarin. Ilang kayang libong beses ko na ipinaliwanag ito. Ikaw, Brad Daniel, ilang beses ko na ba pinaliwanag ito? Nako, sa Tagalog po kung sabihin, hindi ko na po mabilang dahil mula pa sa pagkabata mo, naririnig mo na sa akin yan, di ba kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli, ako po yung magsi-senior citizen na. Mula po ng bata ako napapakinggan ko na pong sinasagot ninyo yung mga bagay na yan at tinatanong po yan, sinasabi ninyo. Yan ang nasa Biblia, kapatid na Raquel. No? Yan po ang nasa Biblia. Pwede kang magsalita ng wika sa harap ng taga-Korinto. Kaya lang, may taga-interpret para maintindihan nila. Nung panahon ng Pentecostes, wala namang mag-i-interpret, nagsalita ng wika ang mga apostol. Pero yung mga tao, iba-ibang wika, 18, 19 na mga nationality na iba-iba wika. Nagtaka sila. Paano nangyari yan? Mga Galileo lahat ito. Bakit naririnig natin ang ating sariling wika? Yun ang trabaho ng Espiritu Santo. Na yung nakakapakinig, kahit walang interpreter, naintindihan nila yung sinasabi. Tanungin nyo sarili nyo. Pag nagdadaldal pastor nyo, naintindihan nyo? Meron kayo naintindihan sinabi na salita ng Diyos? Wala nga eh. Ngayon, ang masasabi ko kapatid na Raquel, huwag ka magagalit sa akin. Gusto ko lang maging tapat sa inyong lahat. Kung ayaw mo sa amin, hindi naman kita pipilitin. Kaya walang dapat ikagalit. At hindi naman kita inanyayahan para tanungin mo ako. Nagtanong ka. Pero kung ayaw mo sa iglesia ng Diyos, ang gusto mo pa rin diyan sa born again, malaya ka naman kapatid, maghiwalay tayo na tayo'y magkaibigan. Tatandaan ko, kapatid na Raquel Flores, taga Lancaster, California, ang relihiyon mo born again, kung ayaw mong iwan niyang kasinungalingan ng relihiyon, nasa sayo. Pero ako, siyempre, katungkulan kung sabihin ang totoo.
ipaliwanag kung ano ang nasa Biblia. Yun kasi ang obligasyon ng mga ngaral na gustong magtapat sa Diyos at sa kapwa-tao. Kung ano yung nasa Biblia, hindi para ikaw bulahin ko, o kaya para ikaw yung sinasabi ni Pablo, 2:3 ng unang Tesalonica hanggang 5, kapatid na Daniel. Sapagkat ang aming iniaaral ay hindi sa kamalian, ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo ay gayon namin sinasalita, hindi gaya ng nangagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Sapagkat hindi kami nasusumpungang nagsisigamit kailanman ng mga salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabalman ng pagkukunwari. Ang mga apostol, hindi mga ipokrito. Hindi kami nasumpungan nagsasalita kailanman ng salitang paimbabaw, yung marabang mga flowery words para bigyan ka ng lugod, hindi magsasalita ng makakasakit ng kalooban mo. Hindi kami kailanman gumamit ng salitang paimbabaw, gaya ng nalalaman ninyo, ni ng balabalman ng pagkukunwari. Ayan, saksi ang Diyos. Paano saksi ang Diyos? Kasi yung sinasabi ng mga apostol, yun lamang sinabi ng Diyos No more, no less. Kaya kung magsasalita ng wika, dapat yung wikang sasabihin mo, may makakaintindi, talagang existing na existing na salita. Hindi ka mag-iimbento just to impress people na meron kang Espiritu Santo. Wala kang pagmamahal sa kapwa mo niyan, pastor ka. No? Ang pastor, pinagmamalasakit ang kaluluwa ng kapwa. Mapahanga mo lang ang tao na meron ka Espiritu, magdadaldal ka na wala naman mag-i-interpret, wala nakakaintindi, pati ikaw hindi mo naintindihan Sabi ng pastor, ako rin hindi ko naintindihan sinabi ko Paano nagkukunwari ka lang? Hindi naman totoo. Totoo, magsalita ka man ng magsalita ng wika, kung wala ka naman pag-ibig, wala ka rin kwenta, sabi ni Pablo. Bakit? Hindi ang palatandaan ng Espiritu Santo magsalita ng wika. Hindi. Isa lang yan sa mga palatandaang may Espiritu Santo ka. Pero ang unang-unang palatandaan ay 5:22 ng Galacia. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kita nyo, unang-unang bunga ng Espiritu, pag-ibig. May pag-ibig, membro mo, niluloko mo. Nag-a-allege ka na may espiritu ka, niloloko mo, nagsasalita ka ng kung ano-anong inimbento mo. No? May pag-ibig ka ba nun? Kaya sabi ni Pablo, ang unang bunga ng espiritu, pag-ibig. Naintindihan ni Pablo yon. Ano ngayon yon? Sabi niya, magsalita man ako ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, pero wala akong pag-ibig, naging tanso ako na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Hindi ako nagpapanggap na nakakapagsalita ako ng wika. Pero, salamat sa Diyos, natuto ako ng mga wika na kailangan ko sa pangangaral ng tunay na ebanghelyo. Salamat sa Diyos. Hindi nila ako maluloko. Miski yung magsasabing, marunong daw sila ng Grego, marunong daw sila Hebreo. Ay, nako, patawarin kayo. Kaya alam ko na imbento nakinig ako patawarin na sana naintindihan ako. Salamat kapatid na Raquel. Pero kung natanggap mo, hindi mo man natanggap, just feel free na magtanong uli kung gusto mo. Kung ayaw mong tanggapin, okay lang, magkaibigan tayo. I will not speak anything against you, and I hope so na hindi mo rin ako pagsasalitaan ng masama. Basta't ang sinabi ko sa iyo ngayon, salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At sana sa pagsusuri mo, samahan ka nawa ng Diyos. Meron kasi ako impormasyon natanggap na ayaw mong umalis dyan sa relihiyon mo. Okay lang. Kung ayaw mong umalis dyan, okay lang. Kapatid, magkaibigan pa rin tayo. Salamat kapatid na Raquel. Salamat din po, Brother Eli. Naunawaan ko po yung mga in-explain nyo. Salamat kapatid na Raquel. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon, pati ang iyong sambahayan. Salamat po, kapatid na Raquel.
Brother Eli? I thank God for all your efforts, brothers and sisters, your patience, and may God bless you all. May God keep us all safe in these perilous times. May God bless you. Amen.